Okay, Article 276. So yung Article 276 is abandonment of a minor abandonment of a minor or a child, pero yung child ay namatay. Yung minor ay namatay o nalagay sa alanganin ang buhay. Halimbawa, dahil pinabayaan mo, na ospital, naging critical, or namatay yung bata. Kasi may cases kasi na namatay, iniwan mo pero may nakapulot na iba. Di ba? Or iniwan mo may umampon, legally inadapt siya. Kasi tagal mong hindi binalikan, so legally inadapt mo. Pero pagka ang bata ay nalagay sa alanganin, ibig sabihin napahamak o namatay, meron kang prison correctional, ya? Yung prison correctional is prison correctional na penalty. Alang ha? Prison correctional, 6 months and 1 day to 6 years. So malaki na yun, prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years. Pero depende yan sa family court. Pag ang family court nag-decide based on this Article 276 of the Revised Penal Code, mas delikado ka kapag napatawang ka ng child support order. So, ibig sabihin, dahil iniwan mo, obligado ka ngayon na suportahan yung anak mo. At pwedeng siguraduhin ng family court na yung wage garnishment o property lenience. So, eto yung pwede sa mga celebrities, no? Pwedeng siguraduhin lahat ng kikitain mo, kung celebrity ka, artista ka, o iniwan mo yung anak mo, inabandona mo. So, sisiguraduhin nilang korte na yung portion ng sweldo mo o ng sahod mo mapupunta doon sa anak mo. Or, kung may property ka, yun ang kukunin ng korte bilang pangsustento doon sa anak mo. Kung ano yung worth ng property na yun ang pangsustento mo sa anak mo. So, yun. Mas delikado ka sa Article 276 pag napatawang ka ng child support order. Na-vlog ko na kanina yung child support order, di ba? So, yun yung mga sa batas sa Pilipinas na meron. Kaya nga ako'y natutuwa dahil napag-aaralan ko to, nabablog ko pa. May mga ganito pala sa Pilipinas na binabaliwala lang ng iba. Na eto yung mga bagay na ipinapaliwanag sa atin ng mga abogado na may ganun pala sa Pilipinas. Pero bakit pa natin kailangan pumunta sa abogado kung pwede naman natin i-google yun? Siguro ang gagawin na lang ng lawyer, i-clarify na lang o magbigay na lang ng additional details. Maging specific dun sa mga pinagsasabi ko. Pero yun na nga yun eh. Pwede nyo namang pag-aralan yung Revised Penal Code. Hindi dahil na gusto nyong mag-lawyer or anything, dahil ignorance of the law is not an excuse. Kasi yung iba, akala nila okay lang yun. Or yung iba naman nananadya lang talaga. So, yun lang po.